na zero remittances kaming mga OFW. Kasi ginagawa namin yung kampanya na yan para sa kay Tatay Digong. So, ayun, pasensyahan na din tayo, Claire Castro. Ha? Kasi ginagawa nyo yan sa Tatay Digong namin, so kami gagawin din namin para sa kay Tatay Digong. So sinasabi mo na may nagrereklamo naman din sa kay Tatay Digong, so hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba? Ha? Sa dami-dami ng mga taong ngayon nagmamahal kay Tatay Digong, gagawin ba namin to kung hindi kami nagmamahal kay Tatay Digong? Gunggong ka ba, Claire Castro? Ha? Isa ka ring bangag, no? Hindi ka may mga abogado. Ay, overacting lang na siya. Kabalo man siya na magbisita, yun ko. Hindi man po kumusugot nga dito. Makabisita. Okay. Good afternoon, ma'am. Afternoon po. Mission failed, mission failed. Wala akong kinakampihan. Sana may nakakarinig sa ating gobyerno. Stop everything. Or it's either way. May malaking problemang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating hindi na makukuha ng ating gobyerno ang puso ng tao. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po. Good news! Lumapag na po sa dahig si Madam Hanelet at si Kitty. Di ba kakatawa? Isang sign na po yan ha. Baka naman doon sa nasasabik na makauwi si Tatay Digong. Wait lang po tayo. Darating po tayo dyan. Oo, darating po tayo dyan. Alam naman po natin na magkakaroon ng interim si Tatay Digong at magkakaroon ng panahon ang mga taga-dahig na kalampagin itong sisi na ito. Susunod magsisisi na, lalong-lalo na itong babae na isang senador na kumalas sa bagong Pilipinas. Ang sabi dito, no vote. Nako, kahit kumalas ka pa, no vote. Yan ang matinding mensahe. So, mabalik tayo sa usapin ng paglaya ni Tatay Digong. Wait lang po mga kasama. Darating tayo dyan. May mga good news na nga Di ba? At isang, dalawang bias media, pahiya, no? Hindi pinansin ni Madam Hanelet at ni Kitty Duterte. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Pero i-like, i-share nyo agad Pag nag-notify ka agad, i-like agad ang video at i-share. At meron lang tayong konting shoutout, yun sa mga kababayan natin na sumusuporta. Mula kay Joan De La Feles, from Australia, suportado niya raw yung hindi siya magpapadala. Di ba? Sabi niya dito, straight vote Duterte. Lilan Avila, yan. Di ba? Ano pa? Sino pa ito? Ayun, mula kay KVJKU. Zero, remitan, let's go. Yan. Meron pa Marami pang nagpapashoutout sa atin. Hanapin ko lang sila yung mga mula kay Perry Pablo. Perry Pablo, zero remitan, sagot namin. Mula kay Cat Lover, watching from Hong Kong. Yan. Yan. Shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. Yun lang muna. Ayun, mula kay Neng, OFW Dubai. Yes, zero remittance. Ako, Isa Lods. Ayan. Salamat po, Neng OFW kay Ma'am Lloyda Dabuet. Zero remittance. Salamat po. Di wag magpadala, sabi ni sabi ni Kuya Randy. Tama 'yan, pero bago natin simulan natin talakayan, eto na. Salamat po sa mga nag-comment na sa panawagan ng ating kababayan OFW mula March 28 to April 4. Naku, malaking sampal ho yun sa gobyerno kung sakasakali. 'Di ba? Ito na, ipasok natin.
Walang boto? Totoo kaya ito? Simulan natin. Just in, Senator Amy Marcos tuluyan ng kumalas sa alyansa slate ni BBM. Sa kanyang media statement, binatiko si Senator Amy Marcos ang patuloy na paninindigan ng administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sinabi ng senadora na ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinala na maaaring nalabag ng saligang batas at nabawasan ng soberanya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Aniya, hindi na daw niya magagawang mangampanya at tumuntong pa sa isang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Ayon pa sa kanyang statement, sa patuloy nilang pagbanggit ng executive privilege at sub judice rule, kahit sa mga pagkakataong walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa tanong na ibinabato ang mga kinatawan ng gobyerno sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo ay mistulang nagtatago ng mahalagang katotohanan. Paulit-ulit nilang hirit, sumusunod lamang ang bansa sa pandaigdigang kasunduan. Pero ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinala na maaaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa aking mga paunang natuklasan na ilalahad ko sa mga darating na araw, malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa aking mga paninindigan at prinsipyo. Dahil dito, hindi ko na magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado. Ito lang ate, payo lang naman na ating kababayan ito. Kung ako sa iyo ate, give up na. Kasi wala rin hindi mo gusto yung alyansa. Hindi ka naman gusto ng PDP line. Hindi ka rin gusto ng ating kababayan. Saan ka pupunta? Kung ako sa iyo ate, yung pera mo, itago mo na lang. Baka sakali magbago ang ihip ng hangin. Kaso wala na Pinagbigyan na kayo Hindi man ikaw ang kumilos, hindi man ikaw ang sumira, pero ito lang masasabi natin. Bakit hindi mo sinupalpal yang magaling mo at nagmamagaling mong brother? 'Di ba? Ganun naman ng 'di ba? Pwede mo naman pagsabihan Pwede mo naman gawa ng paraan pero wala, pinagtakpan mo Kumikilos ka lang ate. Kumikilos ka lang pag meron ng nakikitang reaksyon mula sa taong bayan. Ang sabi ni Aling Dolores, nagpe-play safe ka daw. Totoo siguro. Ano bang kasunod ng hearing nyo? Nagpatawag siya ng hearing tungkol dun sa pag-aresto kay Tatay Digong. Ano ang kasunod nun? Tawa lang ba tayo ng tawa? Ngiti lang ba tayo ng ngiti? Bakit ando na sukol na sila Nagsisinungaling na sila. Ikaw nga na nagsabi, di ba? Nagpa-interview siya. Nagpa-interview siya. Sinabi niya, 4 kami. Ano lang ang kapalit ng ngiti? Ang hirap Hindi mapapaniwala ang taong bayan. So, ang mangyayari sa'yo ate, tigil mo na lang yan. Kung ayaw mo pala talagang ayaw mo umalyansa sa bagong Pilipinas. Tama na. Kung pwede, yung pera mo, itago mo lang sa susunod. Pwede kang gobernador. Baka mag-gobernador. Pero yung Ismiyo Marimar, dyan sa national, wala na po. Survey mga kasama. Ano yung palagay nyo Kung ito ay, independent nga siya. Sabihin natin independent nga siya. Ano sa palagay nyo? Makakatikim pa ba ito ng panalo sa national? Sa senatorial posisyon? Survey tayo. Ano ang sagot nyo? I-comment nyo sa comment section. At ito, napahiya na yung, kilala nyo ba? Ito dito tayo tututok. Nakakahiya. Yung mga malalaking stream, taong bayan, hindi na sila pinapansin at hindi pa sila pinapansin ni Madam Hanelet at ni Kitty. Bakit kayo papansinin? Bias kayo. Baka mamaya makapagsalita sila. Kahit tama yung interview nyo, babaluktutin nyo na naman.
Hindi na kayo nahiya, nandyan pa rin kayo. Kahit sinusuka na kayo ng OFW na nandyan sa dahi. Oo, andyan pa rin kayo. Ang kakapal talaga ng pes nyo talaga. Oo, sabi ni Aling Maria dito. Ang kakapal ng pes nyo. Oo. Ang puputi ng itsura nyo, pero ang itim ng kalooban. Sabi ni Aling Dolores. Grabe naman, Aling Dolores. Sa totoo lang ha. O eto, pasok natin. Para maganda. Oo, pahiyaho yung dalawang reporter na ito. Oo, uwi na lang kayo. Ha? Huwag na kayo mag-cover dyan. Wala kayong saysay. Wala kayong makukuha ng puro lang kayo kwentong paninungaling. Okay na ilay. Mga kasama, panoorin nyo to ha. Doon sa hindi mga nakapanood kagabay, kahapon ha. Ito, panoorin nyo. Tutukan nyo. At mamaya, yung isang tarot reader, may babalaho. Ha? Yun, doon tayo mag-focus pa. At mamaya may papakita ko sa inyo na ano ito, sino ito, galit na rin. Kanino? O doon sa vlogger na tagapagsalita daw. Ako dalaw, dahil limited lamang yung pwede makapasok sa loob, sa bawat tao. Pwede tayong pasok question. Natin mag-usap ang matinag itong nangyapos ng bisita sa dating Pangulo. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands, Paris, Mali. Nag-ulat para sa Pilipinas. Hi, Ma'am Kitty. Galing po kami ng Malta. Ay, tatagahin mo. O, Davao, ma'am. Makapicturan kita. Lumayo tayo doon na kasi magagalit naman. Magsunod lang tayo sa ating sakuan. Nilalayuan. Inaalisan. Hindi natutulog ang sa sinungalingan. Sunod-sunod siya, oh. Para niya kakausapin siya, eh. Alisa, puli-puli. Ini mo, ma'am. Mga Pilipino. Kada adlaw bitaw nagbisita sa Pilipino. Masalamat na po. Dito ka na sa ako rin. Ma'am, pasok kay birthday. Dito lang ka, dito lang ka. Ay, okay. Lahat daw ng nagbibisita, doon daw banda lumagay dahil bawal daw dito magpa-picture pa. Thank you. O, dito na. Hi, guys. Where daw? Dyan daw sa may bakod na yan. Kasi tumawag sila ng pulis. Thank you. Tumawag ng pulis. Bakit? Kita nyo, si Ma'am Hanelet at si Kitty, lab na lab ang taong bayan. Ewan ko lang dito sa dalawang... Diyos mio, Marimar. Talagang nakakahiya. Dito lang ka. Para di ka makuha ng picture sa gayon. Sunod lang ka sa kuan. Oo, kasi balakod. I hope residential lang. Oo. Dito lang tayo. Picture tayo. Salamat sa Oo, dito. Gaw, pa-picture daw. Pagkalit ka ba mo? Kaway sa kanali. Bungko lang sa Pa-picture daw, Picture sa akin, ma'am. Ma'am, Hanelet, picture sa akin, ma'am. Sige. Ma'am, Dam. Ali pa dyan sa diri. Mga taga Davao, maraming taga Davao, Mindanao, Cebu, Bisaya, marami po nang pumupunta galing ng mga ibang part ng Europe. Oo, napakarami. Merong Amerika, pumunta, Germany, marami. Oo. Sana all, no? Sana maayos natin yung ano natin. Pero, baka hindi na natin magawa yun kasi nga meron tayong nababalitaan, ha? Exciting na talaga kayo, ha? Excited na kayo, ha? Exciting part pala, ha?
Exciting part na yung pag nalaman natin lahat. At excited na rin ang lahat dito sa magandang balita na maririnig natin. Susunod yan, step by step yan, darating yan. At siyempre, bago mag-28, 27 na ngayon, bukas, meron hong kaganapan na talagang, dito makikita ng mga bakulaw at dorobo kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Abangan natin bukas. Tuloy natin to. Camera. Pwede. Camera. Pwede. Please. Video. Video daw. Give space mo. Kami naman. Gambe. Gang. Ma'am. Thank you, Gav. Next line. Thank you. Ayan, kaya bang gawin niya ng mga dorobo? Kaya bang gawin ng mga dorobo yan? Yung mga ganyan, ginagawa ng mga Duterte? Kaya ba? Naku po, Diyos mio marimar. Dirindiri ang mga dorobo. Kita mo, napakagbuti ng kalooban ng mga Duterte. Si Kitty, si Angel, si Madam Hanelet, si BP Sara, si Pulong, si Basti. Mga Duterte. Dinudumog ng tao dahil alam nila na hindi plastic ang mga Duterte. Hindi sila mapangusga sa kapwa. Mahal na mahal nila ang mga Pilipino. Ganyan. Yung mga dorobo ng bayan, hindi mo malapitan, dirindiri. Yan. Nakita niyo yung picture ng isang babaita, yung mangga. Hahawak lang yung babae para magpa-picture, kakala mo. Diba? Totoo lang sa totoo. Nakita niyo yun, napanood niyo yun. Diba? Tuloy natin to. Davao. From Davao. 1, 2, 3. Sir, sama ka na para makita mukha mo. Okay, 1, 2, 3. Smile. Thank you so very much. Thank you. Sa sentrum. Asa man ang tulugan? Si Juan ang kuha. Kadaltahan. Si Ma'am Kitty. Unsa may mensahe ninyo sa Pilipino diri sa Europe bitaw nga kada adlaw sila nagbisita diri moral support kay PRRD. To all the Filipino communities around Europe, around the world, maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Overacting lang na siya. Nabalo man siya na magbisita gyud ko. Hindi man ko musugot nga dito makabisita. Okay. Iti may regalo ka para sa ama? Nakay-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod di naman ginahigulon. Kato lang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa amo diri, ma'am. Sa medal lang. Wala pa, okay. Salamat ha. Salamat, ma'am. Nalang tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Ang kita may naay Ginoo, kilawa. Yes, ano po sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time? Ayun na. Kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good na at least they brought this out. And then it's not only for the Filipino communities or Filipinos, it's the whole world. Imagine. And the exposure of the reality. Political injustice. Klaro na kaayo. Justice world. Nabudok ni ma'am. Pero hindi mo naman maano ito kung we don't love our president, former president. We won't be coming here. We came from all over the world. Yes. We don't live here. Wala kang binayaran. At our expense, our effort and money because of our love for our... You know, we have time owing from our work.
Yeah, just to be here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that And he is really good. Yeah. President. He is. With the support of all Filipinos, I think. Yeah. Dili lang may musultian na ma'am ha. Yeah, From yeah, that's our true. heart, and we can see from Luzon, Visayas, Mindanao, the widening project and everything. Oh my God, you can see all the projects. Kahit hindi pa siya naging presidente, mayor pa lang siya ng Davao City. Yeah. Ang laki ng pagbabago, Yeah. peace and order. Ang mga tao sa Davao City, alam mo, mga ordinance ng We ni follow the mayor, rule. former president, talagang ang mga taga Davao City nag-follow talaga yan. Masyadong disiplinado ang mga taga Davao. You know, Kaya mahal na mahal namin si former discipline is president. the most important. Yeah. When our college days, yung we need to follow, we need to go to the Yung no jaywalking. No jaywalking. Pero record na ninyo yun. I-post ninyo sa social media. Jaywalking. Nara po yung mga exhibition. Disiplina lang. Ang kasagaan again sa kanya, dili ka follow yun. Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. College 1985. First nga ko ni Mayor Duterte. First time niya. Nila kung San Pedro College. Believe mo tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod yun. Gusto lang niya, discipline. Hi, Lord. We're happy na ang tan yun eh. God's willing, Jude. Yeah, we are. Steady. Yeah. Just imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good. You're very humble. Huwag sila papasukin. Huwag sila kasulod. Hindi sila Discipline lang din ang sila. Di ba? Sa kagustuhan ng mga Dorobo na sirain ng mga Duterte, sa kanila bumabalik. Pakinggan nyo to ha, para magulat kayo. Para malaman nyo, mga Dorobo, eto, magulat ka kung ano yung reaksyon ng taga New Zealand sa'yo. Pasok. Sir, ito yung patuloy, sir! Ayaw na ng taong bayan sa'yo! Ito yung patuloy! Shame on you! Shame on you! Kamay na bakal! Kamay na bakal! Ngayon yung namin sa Oklahoma! Kaya gano'n! Kaya lumayas na Sa New Zealand po yan ha, nangyari. Ano sinisigaw ng sambayanan? Duterte. Sinunog yung muka ni Pongit. Bakit? Galit na ang taga New Zealand sa kanila. New Zealand Filipino community, hindi lang from South, maraming suburb, from Papakura, Manukau, Henderson, from Tapakura, Tauranga, nagtipon-tipon po sila para, alam nyo na, diba? Maraming suburb ang New Zealand. Meron pa yan. Pag medyo malayo, yung nagbiyahe ng Taupo, dumalo rin yan. Yung mga taga-Tikuti, pumunta rin yan. Yung mga taga-South, meron din sila doon na gathering, peaceful rally. Peaceful po yan. So nga lang, sila ay medyo, yung ngipin nila nanggigigil na. Kaya ito, nadaan nila sa kita nyo naman yung mukha ni Lusaw. Eto pa. Ano pa yung meron ng mamagaling na babae, yung tagapagsalita na bulag yan. Ginawang taga-attack girl. Sabi ni Aling Maria dito, pasok natin to. Dito sa kay Claire Castro, isa ding bangag na spokesperson ng Malacanang. Anong mahinahon, ha? Mahinahon kami, mga OFW. Yan, maapektuhan talaga ang ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan sa ginagawa naming starting March 28 until April 4 na zero remittances kaming mga OFW. Kasi ginagawa namin yung kampanya na yan para sa kay Tatay Digong. So, ayun, pasensyahan na din tayo, Claire Castro, ha? Kasi ginagawa nyo yan sa Tatay Digong namin, so kami gagawin din namin para sa kay Tatay Digong. So, sinasabi mo na may
may nagrereklamo naman din sa kay Tatay Digong. So hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba? Ha? Sa dami-dami ng mga taong mga ngayon nagmamahal kay Tatay Digong. Gagawin ba namin to kung hindi kami nagmamahal kay Tatay Digong? Gunggong ka ba, Claire Castro? Ha? Isa ka rin bangag, no? Wala ka rin sa sa hulog. Ngayon, gagawin namin to. Bahala kayo kasi kami, buwan-buwan kaming naguhulog dyan. Ang laki ng mga remittances na natatanggap ng gobyerno. Wala naman din kaming napapala. Ha? Diba? Maapektuhan, kayo maapektuhan talaga gobyerno. Kasi wala kayong makukuhang pera galing sa aming mga OFW. Ito lang masasabi ko sa iyo, gunggong ka rin, ha, Claire Castro. Wala ka ring utak, no? Diba? Abogada ka naman sana. Pero siguro binababaan mo talaga yung pagkaabogado mo dahil dyan sa pera siguro na binabayad ni Bangag sa'yo o ni Lisa Satanas. O, diba? So, ngayon, tapos in-interview ka pa ni, ni Karen Davila about tungkol dyan sa mga pahayag na yan. Dapat, diba, ikaw, Claire Castro, ang trabaho mo is magpahayag ng mga proyekto, kung ano man yung mga na-achieve ng mga proyekto ng mga gobyerno. Dapat yun ang ipahayag mo. Bakit ikaw? Ha? Hindi ka naman binabayaran ng taong bayan dyan para magsalita. Magsalita ka, puro ka dakdak, puro ka paninira ng mga Duterte. Ha? Halatang halata ka talaga, day. Ha? Gunggong ka rin talaga, day. Ha? Halatang halata ka, dapat ang ipapahayag mo dyan kung anong mga na-achieve ni Bangag, kung anong mga proyekto, anong yung napatayo niya, anong natulungan niya. Dapat yun ang ipahayag mo sa mga taong bayan. Hindi yung puro ka dakdak. Kung ano yung mga naririnig mo na mga sinasabi ni Inday Sara, ayun, sinasagot mo din. Yan ba ang trabaho ng spokesperson ng Malacanang? Ay, Diyos ko, day. Gunggong ka rin, may sira ka rin sa utak mo, day. Di ba? O, eto pa. Para maniwala kayo na hindi pinansin yung bias. O, eto, panoorin nyo. Mission failed, mission failed. Good afternoon, ma'am. Afternoon po. Mission failed, mission failed. Ang hanilet. Nako. Mas inuna pa ni Madam Hanilet ang ating kababayan kaysa dito sa mga, alam nyo na. Ano bang may tatawag nyo sa kanila? Comment nyo sa comment section. Talagang kala mo parang mga, sunod na. No? Eto. Maganda itong bigyan ng reaction. Nako. Bonget. Ito sabi ni Madam Winda Fortuna. Bonget. Pakinggan mo to, ha. Ito na, mga kasama. Ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang ito na. Ha? Tuloy natin to. Dito na tayo sa ating natitirang sa government na to. Sa government. Yung kay Ma'am Sara, kay Vice Sara, mamaya na lang po. Tatlo po yan. Pero ito, idinikit ko po ito dito dahil ito ang gobyerno natin. Ito po ay kay dating president. Kaya po, ito na po yung gobyerno natin. Gobyerno natin sa pamumuno ng ating president, Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot ko ano nakikita mo. My gosh. Sana may isang nasa ating government. Sabi ko nga po sa inyo, kaibigan ako, wala akong kinakampihan. Sana may nakakarinig sa ating gobyerno. Stop everything. Or it's either way. May malaking problemang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating gobyerno ang puso ng tao. So magli-lead ito into something danger para sa mga mamamayang Pilipino. So sana may nakakarinig na nakaupo na pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kasi ang puso na sugatan, ito po ay bumabaliktad. Ibig sabihin, kahit galit kay Duterte, magiging maka-Duterte. Sinasabi ko lang po yung totoo, ha. Kahit ayaw kay Duterte, magiging gusto na si Duterte. Kasi they see something
na parang puso na po ang nagdidikta. Ayan po. Kaya ang ibig sabihin po nito, pag-aralang mabuti ang bawat move. Kinakailangang maisip nila kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ayan po. Again, ako po ay nagtatarot lang. Kasi nakalagay dito ang isang hari na bumabaliktad. Ang ibig sabihin, lahat po ng nangyayari ngayon dito sa isang tinarot na kay President Duterte ay itatanggi po ng hari. So, it means na kung si President po Marcos ibiblame ng mga tao, babaliktad naman siya. Sasabihin niya wala siyang alam, wala siyang kaalam-alam. Yun po ay, ayan po, masakit man po ito, pero ito po lumalabas sa tarot. Kasi isisisi ng mga taong bayan yan, lahat sa ating gobyerno. Sino po ba ang namumuno sa ating gobyerno? Di ba ang president? So itatanggi naman niya, kaya siya nakabaliktad at hindi niya aaminin. So wala tayong alam kung ano yung totoo doon, kung oo o hindi. Pero ang nakalagay nga po dito, ang galit ng tao mapupunta sa ating presidente, itatanggi naman niya. So, dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw po. Hanggat maaari nga, stop muna, ceasefire. Nako, baliktad ang mangyayari. So, magkakaroon po ng economic crisis. I don't know kung bakit ito lumabas. Yun na. Magkakaroon siya ng ekonomiya. Eto na. Dahil yan dito sa zero. Zero padala. Ito yung sinasabi niya. Kita nyo, nahulaan kagad. Mag-o-over na crisis. Mag-o-overflow. Ang lahat ng problema, hindi ko alam. Pati ang tubig. Mag-o-overflow sa kamay. Ibig sabihin, hindi po ito. Kabaliktaran ito eh. Hindi ito ang kaginawaan. Ito ang downfall ko. So, kinakailangan pong mag-ingat lahat ng nandito sa pasya dito sa kay dating President Duterte kasi mababaliktad po ang sitwasyon. The universe will talk to itself. Ibig sabihin, kakausapin ng universe ang sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay dapat kong ibalik sa mga tao na naghusga dito? Dito po. Dito. Ayan. Kaya siya nakatayo eh. O ito ay maglilikha ng isang maging magulong Pilipinas. Yan po ha, binabasa ko po. Again, wala po akong kinakampihan. Ako po ay pantay. Hindi naman po, ako po ay psychic reader lamang. Ayan, nakita nyo po ito? Ito po ay ang pamamahay. Ibig sabihin, isang plano, isang pamamahay na maaaring nagre-represent yung pamamahay sa isang gobyerno. So, maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno ang mga nangyayari ngayon sa ating vice president. Ay, nalilito na ako kasi natetense na. Sa ating dating president. Okay? Maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno na malaking-malaki. Pati ang construction ng gobyerno, pati ang ekonomiya, maapektuhan po. Even our financial matter in the Philippines, pati ang kasiyahan po ng mga tao maguguluhan. At worst to worst scenario, gumagawa sila ng isang magandang panlagay sa history ng Pilipinas. Hindi nila. So, ibig sabihin, kung ano man ang gagawain nila dito sa taong ito, magre-reflect ito na isang history ang magagawa ng isang Duterte. Mare-record ito at makukuha niya ang masa. Ayun po ha. So sana mapag-isipang mabuti. Wala akong kinakampihan kung ano lang ang nakita ng tarot. Yan ha. Sana mapag-isipan mo. Kung sino ka man nakaupo ngayon. Hindi ka nakakilala ng taong bayan eh. Hanggang sa muli, mamayang hapon, abang lang kayo ha. At isang like, isang share. I-share nyo ng share ha. Para mas maganda yung algorithm natin ha. Bye-bye.